kasama sa practice eh. So, ang Diyos ay mabuti. Amen. Gusto ko lang i-share yung mga nangyari, no po. Sa bahay ng mga Museros, meron tayong kids rally. Saturday, yesterday, yun. Tsaka yesterday din, may meeting ang PGL. At yesterday pa, tsaka ngayon, nandun ang mission team sa Nasugbu. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Tayo po tayo lahat para sa pagsimula. Daming kids. Okay, manalangin po tayo. Lord, dakila ka nga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa church na to ng SBC, Panginoon. Lord, alam naman po namin, Panginoon, na dalawang bagyo ang lumipas ngayong linggo na to, Panginoon. Yet narito kami, Panginoon, na may pagpupuri sa iyo, Panginoon. Nakita rin namin, Lord, yung ginagawa mo, mga activities namin sa church, mga effort ng evangelism, mga effort ng discipleship, Panginoon. Salamat sa mga ito, Panginoon, na pinagkatiwala mo, Panginoon, sa amin. At sa oras naman na ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na mapapurihan ka namin ng buong lakas namin, ng buong kaluluwa namin, at lahat ng amin, Panginoon, ay makita mo, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, hindi lang sa aming mga salita, hindi lang sa aming mga awitin, hindi lang sa aming pakikinig, Panginoon, makita mo pa through our heart, Panginoon, through our love, Panginoon, sa iyo at love namin sa bawat isa, Panginoon. Marami sa amin ngayon, Lord, na may karamdaman, Panginoon. Alam po namin yan, Lord. Yet, Panginoon, nandun, Panginoon, ang mataas na pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat nakikita namin, Panginoon, ang pagpapala mo, ang grace mo, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat isang family, Panginoon. At Lord, sa amin, Panginoon, na narito, Lord, at mapaparating, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na may taas namin lagi, Panginoon, ang iyong sa oras na to, Panginoon, ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Ang taos puso naming pagtanaw, Panginoon, kung saan kami ngayon, Lord, ay dahil po, dito nyo kami inilagay, Panginoon. Hayaan nyo, Panginoon, maging tapat kami, Panginoon, maging diligent kami, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, marami sa amin, we have issues sa relationship, sa finances, sa schools, sa work, Panginoon. Panginoon, all over this, Panginoon, alam po namin part lang ito ng iyong pagpapakita ng malaki ka pa rin sa lahat ng ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na papurihan ka namin, Lord, na makita, Panginoon, ng bawat isa, Lord, na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming salvation, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo purihin ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory po sa Panginoon. Allow me to read this verse in Psalms 136. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon, the stars to govern the night, His love endures forever. To Him who divided the Red Sea, as under His love endures forever, and brought Israel through the midst of it, His love endures forever. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea, His love endures forever. To Him who struck down great kings, His love endures forever. And killed mighty kings, His love endures forever. Sihon, king of the Amorites, His love endures forever. In 23 to 26, He remembered us in our lowest state. His love endures forever. And freed us from our enemies. His love endures forever. He gives food to every creature. His love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever.
Bakit po kaya inuulit yung His love endures forever? Because His love endures forever. Ang tendency po kasi natin ay makalimot. Nakakalimot po tayo na nasa statement tayo ng nag-aantay tayo, or nasa statement tayo ng medyo disappointed tayo, or nasa statement tayo ng rejoicing. Kahit ano pa yan, isa lang ang mananatiling totoo. His love endures forever. At tapat po ang Panginoon. Amen po ba? Sige po, sa ating pong awitan, ay talagang i-declare natin that His love endures forever. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, let us sing praise. Sing praise with a mighty hand. With a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Minsan pa, let's sing. Give thanks to the Lord our God and King. Give thanks to the Lord our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise with a mighty hand. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Hallelujah. Let's sing from the rising to the setting sun. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, come on, let's sing praise. Sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful.
declare and proclaim that His love endures forever. 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 Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Hallelujah. Pwede po bang pumalakpak ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon? Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Blessed be His glorious name. Let's sing. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to grace. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your love.
Amen. Minsan pa nga po malakas na palakpak sa Panginoon. As we prepare po sa susunod po nating aawitin, and let's fix our hearts and eyes sa holiness po ng Panginoon ngayong araw po na ito. At haba pong, ano po ba ibig sabihin ng holy? Di ba ibig sabihin set apart? Pure, perfect, set apart. Grabe po, no? Ganun po si Lord. Pero in-invite niya po tayo ng mga makasalanan to draw closer to Him. At hindi po inantay ni Lord na maging perfect tayo para po tayo ay makalapit sa Kanya. Kung hindi, minahal niya po tayo for who we are. Dahil tayo po ay anak ng Panginoon. Kaya habang inaawit po natin ay awitin po talaga natin tong song na to with full reverence sa Panginoon, with full adoration po sa Panginoon, at may full na pag-ibig po sa Panginoon. Hallelujah. Let's sing, You Are Holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you
po na marami po sa atin ang nakasumpong po ng comfort mula sa Panginoon. Ang nakasumpong po ng kapayapaan sa Panginoon. Ang nakasumpong po ng assurance sa Panginoon. Ang nakasumpong po ng purong pagmamahal at pag-ibig sa Panginoon. Kaya, let us take this time to really thank the Lord and let's worship Him with all that we are. Huwag po tayong mahiya na ibuka po ang ating mga bibig na magpasalamat po at umawit sa Panginoon. Come on. Worship you, O God. Worthy your name, O God. Salamat, Panginoon. Lord, salamat dahil sa iyong banal na trono, Panginoon, ay walang judgment, O God. Sa iyong banal na paanan, Panginoon, ay merong kapayapaan, O Diyos. Sa iyong presensya, Panginoon, may joy, O God. Sa presensya mo, Panginoon, ay Lord, may kapayapaan, Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon, sa patuloy na pagsasabi. Sambahin at pagkain ng iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin ka, O Diyos, patuloy, Panginoon. You worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Let us sing, you are worthy of it
Panginoon. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. In your presence there is healing. In your name there is life. Hallelujah. You our deliverer. You our mighty Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, we are all here to declare one truth today, that there is no other name but your name, Jesus. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita sa amin, Panginoon, na kami ay nasa iyo, O Diyos. Hallelujah. Let your face shine upon us, O God. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and somebody let's declare the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. At the mention of the name of Jesus, wala pong hindi kaya pagalingin ng ating Panginoon. At the mention of the name of Jesus, wala tayong hindi kayang magtagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon. Kung tayo ay sa Panginoon, we are more than conqueror.
Walang imposible sa Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay may mga personal po na mga pinagdadaanan, just come sa Panginoon. At wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. He is our miracle worker. He is a promise keeper. At wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Dahil sa Panginoon ay wala pong imposible. If we are struggling with so many things, let's give it up to Jesus. Let us trust that He will work mightily. Paniwalaan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. And habang inaawit po natin yung no other name but the name of Jesus, talagang punong-puno po ng pananampalataya na totoong no other name but the name of Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Huwag po tayong mahiya na ibuka yung ating mga bibig na magpasalamat po sa kabutihan ng Panginoon. Alam ko po na ang iba po sa atin na kapag naririnig po natin yung salitang Jesus ay nakakaramdam po tayo ng assurance, nakakaramdam po tayo ng comfort. Dahil gentle po ang ating Panginoon. At hindi po niya tayo i-judge dahil mahal niya tayo for who we are. Let us come before the throne of our Lord. Hallelujah. You are worthy of all our praises, our Jesus. Indeed, O God, we are declaring one truth today, O God, that there is no other name but your name, Jesus. In your name, O God, there is healing, O God. In your name, there is peace. In your healing, there is joy. In your name, O God, there is life. Lord, we are carrying your banner, Jesus. Hallelujah, Lord. We will not fear, for you are always with us, O God. Di kami mangangamba, O Diyos, dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Lord, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Lord, we are in awe of your presence and glory, O God. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, Ama. Salamat, Lord God, na hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo. That many times we try to run away, O God. At lagi kaming nauuwi, Panginoon, sa iyo, O God. Truly, Lord, hindi kami makakatakbo sa pag-ibig mo, Panginoon. For we are made and created for you, O Lord. Hallelujah. Tingin ka, Panginoon. Hallelujah. Great is your name. Hallelujah. Hallelujah. Worthy, worthy, worthy. Lord, we cry, holy, holy you are, O God. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, O Diyos. Lord, ngayon pa lamang we declare victory, Lord, among our lives. For you are our victorious Lord. Hallelujah. Minsan paawitin po natin. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of
salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Na kinatagpo mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, na pinaranas mo, Lord, ang kapangyarihan mo ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Lord, may your name alone be glorified, be magnified in this place. Hallelujah. Hallelujah. Puri sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa pakikinig po ng salita niya. Amen. Ang sabi sa kanta, from you are all things, unto you all things. Napakabuti ng ating Panginoon at talagang mula sa Kanya ang lahat ng meron tayo at para rin ito sa Kanya. Amen po ba? At ngayon dumako po tayo sa ating pagbibigay. Nais ko lang pong basahin sa inyo ang sinasabi sa Romans 12, 7-8. Ito po ay tungkol sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Tayo nga ngayon ay nasa era na ng misyon. At karamihan sa ating mga kapatiran ngayon ay nandoon sa nasugbo para sa misyon. At tayo namang mga naiwan dito, hindi po masasabi na wala tayong papel. Tayo po ay meron ding maibabahagi para sa misyon. At iyon ay ang ating mga panalangin at ang ating pagbibigay. Alam ko na ang lahat ay handa ng magbigay, hindi po ba? Sagana ang biyaya sa atin ng Panginoon. Kaya tayo ay mayroon talagang maibibigay. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal, napakabuti mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sagana ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagmumula ang lahat at ina-acknowledge namin, Panginoon, na lahat ng meron kami, Panginoon, ay mula sa iyo. Kaya, Lord, talagang kami, Panginoon, O God, ay buong puso, Panginoon, na magbibigay pagkat ito po ang nais mo. Salamat, O God, dahil ang iyong mga anak ay mayroong maibibigay, Panginoon. Kaya, Lord, this time nais ka naming pasalamatan sa lahat ng kung anumang meron kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga anak ay patuloy mo, Panginoon, na gabayan. Patuloy na bigyan ng karunungan kung paano nga po, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, ng tama, Panginoon, at mamuhay, Panginoon, na ito'y mula sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, at patuloy po kami magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya mo. Muli, Ama, nais ka naming pasalamatan sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Good morning, everyone. And
And since wala tayong guest ngayong umaga, can we greet each other? Good morning. How are you doing? God bless you. Ayan. Ayan. 1 week tayo na hindi nagkita-kita. Kaya we owe to greet one another. Okay, may I see the announcement? Let's look at the announcement this morning. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa ating PGL number 24. So, ngayon po ang host ay ang SBC. Kaya, napaka-importante po na isama natin sa ating mga panalangin. Sa private prayer natin ay panalangin po natin ito. Medyo nagmo-moist yung salamin ko. Okay. So, sino po dito ang hindi pa nagpi-PGL? Pwede po bang tumayo kayo? Sige po, tayo. Sa 17 years old to 65 years old. Lahat ang hindi pa nagpi-PGL na nag-grace encounter o EG. Okay. So, okay, take note of that, Dang and F. After ng service natin mamaya, pwedeng maiwan kayo. Okay. So, everyone, meron pa rito sa taas. Huwag kayong uwi agad. We will be talking to you. Okay? Pwede na po kayo umupo. Ayan. So, purihin ang Panginoon. So, we are on our last Sunday of the month of September na kung saan ang itong month of September, ito po yung ating tinatawag na Mission Month. At purihin ang Panginoon, yung culmination nito ay ginagawa na natin mula pa noong September 20, ate, no? September 20, pumunta sina Kuya Doming at Pastora Minda at may kasama pang iba. At sila po ay nag-visit sa mga family ng mga children doon sa Nasugbo. At kahapon ay nagkaroon sila ng evangelism saturation doon po sa kapaligiran ng ating church. At nagkaroon din ng tinatawag na parang serving one another, serving all these people. So ngayon ay meron din pong kaganapan pa rin doon, part ng culmination activity ng ating Mission Month. So ngayong umaga, patuloy po natin itong tatalakayin na kung saan ang ating pong preaching series sa buwan na ito is about Kingdom Revealed, the compassion, power, and glory of Christ. First Sunday, si Pastor Norden po ang nangaral nito, Compassion Revealed. So, isa-isa, no? Yung Kingdom Revealed, Compassion Revealed, the mission that multiplies, ito yung about the feeding of the 5,000. And makikita natin dito that Christ's compassion compels us to meet both spiritual and physical needs of people. Ako po ang GTA ko, yung greatest takeaway doon, na kung ano yung little thing that you have. Naalala niyo yung bata na mayroong 5 tinapay, 3 isda? Nung ibigay ito sa kamay ni Jesus, it multiplies and it fed more than 5,000 people. At meron pang sumobra. Kaya ibig sabihin sa atin, wala tayong reason na hindi maging part ng misyon. Maliit man yan, malaki man yan, once nasa kamay ng Panginoon, gagamit po ito. Okay? And another one, hindi lang yon, yung compassion talaga, it must start from within. So, let's us have the compassion that we have like Jesus. That we are partner of Jesus in the ministry. We are the hands, the feet. Even tayo rin po talaga yung kanyang minds. Okay. The second Sunday ay ako pong nangaral. This is about power revealed, the mission that brings life. Na nandoon po yung raising the widow's son. Yung Christ's power over death brings resurrection hope. Nakita po natin na hindi nag-ask yung widow, pero nagkaroon ng compassion ng Panginoong Jesus at nakita niya yung grievance ng balo na ito, which led him para buhayin, to speak forth life doon sa kanyang anak na patay that time. So, ano ang ibig sabihin nito? That our mission is to embody and proclaim this life-giving hope to the hopeless and broken.
So, ibig sabihin, let's speak life to those who are hurting, to those who are hopeless. Napaka-importante nito. Last Sunday, si Sister Ni, ang nito, it's about patience rebuild, kingdom at work, the mission that perseveres. It's about the wheat and tares. Na even when the world resists, God's kingdom continues to grow. Our mission is to faithfully sow the gospel. Di ba, once we share the gospel, maraming rejection, maraming minsan ay persecution. Pero, alam natin, na katulad yung sinabi na 4 na klase ng soil, yung seed ay walang problema, pero yung soil ng tao, yung soil kasi represent the heart. So, meron dyan nahulog sa daanan, may nahulog sa dawagan, sa batuhan, pero may nahulog sa matabang lupa. Pero, ang lahat ng nagwo-work dito ay ang Panginoon. Kaya huwag tayong mapagod sa pag-share ng gospel kasi alam natin ito ang pag-asa ng mga tao. At we don't want na, sabi nga ni Jesus, na talagang there's power in the word. Kung the Lord sent the word, ang Lord din ang magpa-prosper po nito. So this morning is about glory revealed, the mission that points to Christ. Is about the transfiguration. But then, let us pray first po. Panginoon, salamat sa umagang ito na patuloy na na-enjoy po namin yung presence mo, na-enjoy po namin yung presence ng bawat isa din, at salamat sa katagumpayan ng bawat gawain na hinahandle ng iyong mga anak kasi kasama ka namin. Kaya Lord, hayaan mo po na as we conclude yung message this month, ay patuloy lamang na buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming pandinig, so that hindi po namin ma-miss yung blessing ng iyong word. At hayaan mo, Panginoon, na talagang, lalo na sa kalipunan ng iyong mga anak sa lugar na ito, hindi po kami mapapagod, Panginoon, sa pagbabahagi ng gospel, sapagkat ito ang buhay, Panginoon, ng lahat ng nilikha mo. Kaya salamat, maging ako po, itago mo po ako sa yung krus ng Kalbaryo, makita ka, makita yung salita, hindi namin ma-miss yung blessing na ngayon ay ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus ang aming dalangin. Amen. Okay, can we read the passage natin? Matthew 17:1-13, responsibly. Ako yung una, kayo yung susunod, then interval until such a time matapos po natin yung Matthew 17:1-13. Okay. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Kayo po. Pwede po ba mas marami kayo sa akin although may mic ako? Lakasan niyo po Okay, verse 3 ako. At nakita ng 3 alagad, sina Moses at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila, tama ba? At ginawa nila kay Elias ang gusto nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahirapan din nila ang anak ng tao. Sabay-sabay po tayong lahat. Verse 13,
Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. So what's the main idea of our passage this morning? Okay, tingnan natin. The Transfiguration reveals Jesus as the beloved Son of God, whose glory prepares His disciples to embrace the way of the cross and continue His mission in the world. So makikita po natin dito na yung Transfiguration, itong nagpahayag sa atin na siya ang anak ng Diyos. At yung glory na nakita natin dito, nila nung panahon na yon, ito yung nag-prepare sa kanyang mga disciples to embrace the way of the cross and continue His mission in the world. Mas maunawaan natin ito as we go along the passage. Sino dito ang nakaranas na ng tinatawag na mountain top moment or experience? So, sino nakaranas na dito ng mountain top moment experience with God? Okay. Sige, let me explain more. Yung mountaintop moment or experience with God, ito yung pag nasa retreat ka, may family camp, may youth camp. Di ba? After ng youth camp, saya-saya, on fire ang mga kabataan. Ganun din yung family camp, halos hindi matapos-tapos yung kanilang kwentuhan sa nakalipas na family camp. Kasi halos ay walang pinag-uusapan doon, kundi about yung program na may spiritual, may physical, may emotional, gano'n. Pero yon yung retreat. Kaya nga yung mga kabataan, on fire. Naku, hindi yan na-absent, lahat dadaluhan. Pero later ay nagda-die down. Okay. Ano pa yung mga mountaintop experiences natin? Revival services. Minsan, sunod-sunod na gabi, may revival services. Yung Grace Encounter o EG natin, part ito ng retreat. Freedom, part ito ng retreat. PGL, kaya kanina tinanong ko sino pa hindi nagpi-PGL. So para para ma-experience nyo kung ano ang PGL. Mga prayer mountaineering, prayer and fasting is one. At marami pang iba. So, after kasi ng mga event na ito, ramdam na ramdam mo ang presensya ng Diyos. Masaya, ang gaan ng pakiramdam. At masarap manatili roon, parang ayaw nang mag-uwian. Ayaw matapos yung ganoong pakiramdam. So, yun yung tinatawag na mountain top moment or experience with God. 2 weeks ago, ay nagkaroon po kami ng mentoring session with Pastor Shin and his wife sa Seoul, Korea, as well as napunta rin kami ng Busan. So, together with the D9 pastors, ayan, may konti lang picture akong nakuha. Ito ay sa Seoul, Korea. Doon sa IGM Seoul, doon yan. And, actually, 4 days lang po ito. Kami ay, we were check-in in a very nice hotel. And every breakfast we enjoy together. Talagang makikita mo na yung hotel na yon ay hindi siya basta-basta. And napakaganda ng ambience. Masarap matulog, sa ganung itsura. Morning and evening, pagkatapos ng breakfast namin sa hotel, punta kami doon sa church ng IGM Seoul. Nagkakaroon kami doon ng fellowship, worshiping together, and some inspirational word from the Shin's couple. And in between, pinapasyal nila kami sa mga magagandang lugar sa Seoul, although dinala namin yung ulan doon. Umuulan po all throughout. And then we have our meal together sa mga piling restaurant na kanila nang binook beforehand. Siyempre kasama doon yung shopping with matching allowance na binigay sa amin ng Palangka. Salamat sa Panginoon kasi hindi na ako natatakot na magbiyahe na wala ang aking blood BP monitor. Kasi ang binigyan kami ni Pastor Shin ng dito lang sa wrist, maliit, carry mo dalhin, hindi katulad ng BP ko apparatus dito na malaki. So ganun po ang nangyari. Then pagdating po sa gabi, after ng dinner namin somewhere, babalik ulit kami sa church, then magkakaroon ulit kami ng pag-worship, then mentoring session as well. And
po sila ng isang napakagandang coaster para sakyan kasi nasa 15 po kami plus around 16 din yung mga taga-IGM from US and sa Jeju and Korea and Seoul, Korea. So doon po ako in-accommodate sa private car ni Missionary Kwak at saka ni Pastor Ryan Koo. Ayun, kapatid ni Roy Koo yung nagpunta rito one time sa atin. So, because of that, we were able to go rin sa Busan. Kaya sumakay po kami sa bullet train. Kasi gusto po ito ng mga pastor na makarating sa Busan because of the movie. Ano yung movie ng Busan? Ayun. At napakaganda po pala ng sumakay doon. Hindi mo ramdam na may tren. Tumatakbo ka na napaka-fast at mas malaki pa sa airport natin dito. Yung Busan na area. Ay, yung train. Kaya naglolokohan sila. Ayan, dito yung mga zombies. Na hindi ako maka-identify kasi hindi ko napanood yon. So, ganun din po yung nag-itinerary namin doon. Ito po, na yung pinaka-mountain top, ayun, yung napakaganda. Kitang-kita mo yung overview ng Busan. At kitang-kita mo yung napaka-develop ng lugar, napakalinis ng lugar. At how we dream about the Philippines na maging gayon din. Nangarap din kami ng ganoon. So, kaya talagang maghapon hanggang gabi kami doon, then bumalik na ulit kami sa Seoul. So, Pastor Shin, deliberately, ay gusto niya na mangyari ito on the yearly basis kasi he mentioned that he wants us to be refreshed and rested, to have time out in the ministry kasi alam niya kung ano ang ministry. And talagang it really happened na we were refreshed, we were rested, and felt love by this group of people na talagang kita namin. Sabi nga ni Pastor Junito, na sabi niya, nangarap din siya katulad ng pangarap namin. Kasi first time si Pastor Junito at si Pastor Sherwin na maranasan ito. At sabi nila, sana ganun din ang gawin natin sa mga kapasuran. Ayun. And that's a dream on my part din. At nakita nila how IGM treats people, yung family. At talagang nung sabihin ni Pastor Shin sa congregation ng IGM that we will be treating around 15 Pinoy pastors and wives. At if you want to help and bless them, we can collect a special offering. And talaga pong nagbigay sila ng special offering. Kaya talagang malaya na mamasyal kami, kumain sa labas, and we were treated well. At talagang naging possible ang lahat because of the generosity ng IGM Church ng US. Ayun. Kaya nga, all of us then ay na-refreshed, rested, and felt love. Ako personally, I can consider this a mountaintop moment or experience. Pero, syempre Friday night, balik na ulit kami at kami ay nauwi na dito. And the real world, again, ay ganito. Naalala ko nung si Beng ay kasi nagtatrabaho siya sa Aboitiz, may free doon sa hotel, hindi possible yung mama at papa niya. So kami ni Pastora Jing ang pumasyal doon, treat yun, lahat, all expenses paid, pati food namin. Pero the reality, pagkatapos nung stay namin doon sa hotel, balik kami sa reality. So, mga kapatid, talagang yun ang reality. We have to face the real world again. We have to face the real world again. Hindi tayo tinawag para manatili lang sa mountaintop. Laging may misyon na naghihintay sa baba ng bundok. Ganyan yung nangyari sa mga disciples sa transfiguration of Jesus. Pinakita sa kanila ang glory ni Jesus, hindi para mag-stay doon, kundi para maihanda sila sa misyon sa mundong kinalalagyan natin. Kaya check muna natin yung context ng ating passage ngayong umaga. Sa Matthew 16, especially verse 21, sinabi ni Jesus doon na siya ay magdurusa. That moment, itong Matthew 16, ang kausap na lamang ni Jesus dito ay mga disciples. Hindi yung crowd. Kasi he wants, doon na yung equipping ministry na tinatawag. So, sinabi doon na siya ay magdurusa,
Siya'y mamamatay at muling mabubuhay. Yun ang sinabi ni Jesus sa kanila. At dahil doon, nalungkot, natakot itong kanyang mga alagad. At doon rin niya sinabi sa verse 24, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. And this is the life na haharapin ng kanyang mga disciples ng panahon na yon. Kaya hirap silang tanggapin ito, lalo na kay Pedro. Kaya di ba sabi nga ni Pedro, over my dead body, parang gano'n yung expression niya, hindi ito mangyayari, Panginoon. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Satan, nirebuke niya si Peter. Sabi niya, hindi kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kalooban niya ng tao. So, he rebuked Jesus. So, kaya nangyari, sa Matthew 17, ginawa ni Jesus, dinala niya si Peter, James, and John sa bundok. At doon ipinakita ang kanyang kalwalhatian para palakasin ang kanilang loob. This was affirmation of Jesus' identity kung sino siya talaga. So, pinakita ng transfiguration na si Jesus ay hindi isang ordinaryong guro, rabbi, kundi siya ang anak ng Diyos. Kaya nga, the law and the prophets both point to Him. Doon sa Old Testament, ipinakita na ang darating na Mesiyas, na anak ng Diyos, na nangyari sa New Testament. So, ngayon, anong ibig sabihin ng transfiguration para sa atin sa ngayon? At paano tayo pinalalakas ng glory o ng kalwalhatian ni Kristo para sa mission natin sa mundong kinalalagyan? What is our mission, by the way? None other than but the Great Commission. None other than yung ating Great Commission. And that is to finish the Great Commission. So ngayong umaga, tatanungin po natin yung tatlong bagay na nangyari doon sa bundok. At paano rin ito magbibigay ng lakas sa atin para lumabas at sumunod sa kanyang panawagan. Sige, tingnan natin yung unang pangyayari. Point number 1, the glory of Christ prepares us for the way of the cross. Verses 1 to 3, ano doon? Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila po'y umakyat sa isang mataas na bundok. Bakit kaya si Pedro at si Juan at si Santiago ito? They are the core leaders ni Jesus. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Verse 2, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Verse 3, at nakita ng tatlong alagad, sina Moses at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. So, ano nangyari? Nagbago ang anyo ni Jesus. Yung kanyang mukha, nakita nila, nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. Nagliliwanag na parang araw ang kanyang mukha. At naroon po si Moses at si Elijah. Si Moses representing the law. Sa kanya binigay yung 10 Commandments, right? Then si Elijah, the prophets, representing the prophets. At ang the law and the prophets parehong nagpo-point out kay Jesus bilang fulfillment ng lahat ng plano ng Diyos. So remember, bago ito, sinabi ni Jesus na siya'y magdurusa, siya'y mamamatay. Kaya nagkaroon ng kalungkutan, nagkaroon ng fear ang kanyang mga alagad. Kaya binigyan sila ni Jesus ng glimpse ng kanyang glory para makita nila beyond the cross, beyond yung suffering, may resurrection glory na magaganap sa kanila. So mission is fueled by a clear vision of who Jesus really is. Kaya tingnan niyo po, kung wala kayong karanasan kay Jesus, imposible niyong ma-carry on ng Great Commission. Only when you have a clear vision of who Jesus really is, that you can obey, you can follow the order of Jesus. So, kaya ang principle na makukuha na po natin dito is this: God gives us glimpses of His glory to strengthen us for the trials and mission ahead. Naalala nyo, si Moses, pagbaba niya sa bundok, after na ibigay sa kanya yung 10 Commandments, nagniningning ang mukha.
Yan yung mountaintop experience. Naalala niyo si Isaiah? Nung yung presensya ng Lord ay na-experience niya, nag-fall prostrate siya. Hindi mo kayang i-bear yung glory ng Panginoon. Kaya, sabi niya, I am a man of unclean lips. Yun. Kaya, napakahalaga po nun. Kaya God gives us glimpses of His glory to strengthen us for the trials and mission ahead. Maraming tao na nagpupunta ng mission because they experience God. They experience the power of God. They experience the glory of God. Pastora Perla and Danny, iniwan ang family para pumunta doon para sa mission na ibinigay ng Diyos sa puso nila. So maraming tao umalis sa trabaho para mag full-time without any promise support because of the Lord. So, kaya nga minsan sabi nila, sira ang ulo ng mga ito. I was one of them. I was accused ng aking bunsong kapatid ng tatay na sisiraan daw ako ng ulo. Kasi very promising yung aking position sa bangko that time. Pero umalis ako on the peak of my trabaho that time. Ready to be promoted as branch manager. Pero hindi yun ang nagmatter sa akin, but the presence of God na I was, while praying, kinausap ako sa John 20 ba yun o 21, si Peter ang kausap, Peter, do you love me? For 3 times. But then, that time, hindi si Peter ang kausap niya, but Nina. Nina, do you love me? Until such a time, ay kinuha ko yung aking unan para hindi ako marinig sa labas, sa kwarto ko. And I was crying. I was sobbing. And then I surrendered the Lord. I surrendered myself to the Lord. And there was a song na narinig ko rin that moment so during my quiet time na I will not offer anything that costs me nothing. And that's the time that I fully surrender myself to God. So when we have the glimpse of His glory, that will be the strength that we will be having to really obey the Lord no matter what. So, kaya napakaganda po yung moment ng mountaintop experience ng tatlong ito. Para lang pong ang illustration na pwede ko ibigay para itong movie trailer. Di ba kapag nanonood ka ng movie trailer, lalo ka na-excite, naghihintay sa full movie? Kaya mahalaga po yung trailer. So, ganun din po yung Transfiguration. It was like a trailer of Jesus' future glory. Pinakita niya po sa mga disciples na kahit may suffering, nahaharapin kayo, mayroon pong victory sa dulo nito. So, kaya nga, mayroong passage na sino o ano maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Even kamatayan ay hindi. Kasi, after death dito, may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? So, kahit may cross na darating, kahit may kasunod, kahit na may cross na darating, mayroon namang kasunod na crown of glory na ipinangako sa salita ng Diyos. So the Transfiguration was God's way of assuring them, at tayo rin sa ngayon, that following Jesus may not be easy, but it always leads to glory. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya walang nasayang na tuhod, walang nasayang na pera, walang nasayang na luha na ibinigay natin sa kingdom ng Lord. Lahat na yan ay higit pa ang matatanggap po natin. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kapag may hirap sa buhay Kristiyano, sa misyon na kung saan naroon tayo. Kasi every sacrifice, every difficulty, every rejection we face for Christ, it's worth it. Kasi His glory is greater than our struggles. Naalala ko yung awit natin kanina, He's worthy of it all, which is true. So, mga kapatid, napakahalaga po na we experience yung glory ng Panginoon. Then, point number 2, another experience na makikita po natin na magpapalakas sa atin ngayon, ito, the voice of God confirms our focus in the mission. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami.
Kung gusto niyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Napansin niyo po ba yung si Peter during the transfiguration? Sabi niya kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Excited siya. When we're in the presence of God, we will feel that excitement. Amen? Kakaiba. Kaya sabi niya, kung gusto niyo, magtatay ako ng 3 tolda. Ano ibig sabihin nun? Ayaw niyang umalis doon sa moment na yon. Gusto niyang manatili sa mountaintop moment, sa glory experience na nararanasan nila. Pero habang nagsasalita pa siya, biglang may maliwanag na ulap na lumilim sa kanila at kanilang narinig yung tinig ng Ama mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Yung may emphasis, yung voice ng Father, listen to Him. Pagbabalikan po natin yung context sa Matthew 16, makikita po natin sinabi ni Jesus doon na si Jesus ay magdurusa at siya'y mamamatay pagkaraan ng 3 araw, siya'y mabubuhay na muli. Pero hindi ba si Peter, yung reaction niya, ayaw niyang tanggapin. Ayaw niya ng suffering part. Kaya dito, mismong Diyos Ama nagsabi, makinig kayo sa anak ko. Hindi lang during the glory moments, kundi kahit sa mga mahihirap na panahon, kahit sa mahihirap na salita ng Diyos na inuutos sa atin na ayaw natin sundin. Kasi ang totoong discipleship, hindi lang puro saya, hindi lang puro tagumpay, kundi may kahirapan, may cross, may suffering, pero sa dulo, mayroong reward, may glory. Ano ibig sabihin nito? The Great Commission is all about obedience, obeying Christ. Hindi selective obedience. 100%, not 99%. Iyan ang tunay na tagasunod ni Kristo. Nakikinig sa Kanya. Hindi lang yung madali, comfort for us, hindi lang sa tagumpay, pati sa hirap, sa panahon ng mga pagsubok. Kaya nga mission is grounded in obedience to Jesus, God's beloved Son. Kaya, if we want to check ourselves, are we really Christ's disciples? Are we really Christ's disciples? Ang measurement, ang indicator, sumusunod ba kayo 100% sa pinag-uutos ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, every day, when we encounter the Word of God, don't be selective. Rather, pag may na-encounter kayo na alam nyo hindi nyo sinusunod, manalangin tayo. Help me God. Andiyan yung Holy Spirit na binigay sa atin. Ganda nga nung nabasa kong sinend ni Ate Minda sa GC ng MNE. Bibigyan tayo ng bagong puso, malambot, hindi matigas, para mabilis tayong sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. God empowers us already. Binigay na ng Lord ang lahat ng dapat natin na gamitin for us to be a victorious Christian, an obedient Christian. So kaya the principle that we can get here, the mission begins when we listen and obey Jesus, even when it's uncomfortable or costly. Bakit po the mission begins? Kasi once na ikaw ay nakinig, sumunod kay Jesus, definitely yung mga susunod ka sa pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Amen? Para lang tong Waze o Google Maps,
Nung nasa Korea kami, bago kami lumakad, nakikita ko si Missionary Kwak or kahit si Samonim Naomi, yung wife ni Pastor Ryan. Kagad kung saan ang destination namin, i-enter na niya doon sa kanyang, yung nasa harapan ng kotse. And then, dire-diretso na kami, nagsasalita na kung saan kami liliko, saan kami pupunta. So, dito kasi sa atin, hindi pa ganun tawag doon, hindi pa ganun na talagang perfect, Pero doon, nakita ko yung ganda noon. Minsan ayaw natin sa ruta na ibinibigay ng Waze or ng Google Maps. Kasi parang mas mahaba, mas traffic, o mas komplikado. Pero kapag sumunod ka, sigurado kang makakarating sa tamang destinasyon. Ganon din po sa pagsunod kay Jesus. Minsan mahirap tanggapin yung command niya. Deny yourself, take up your cross. Pero yon ang tamang daan. The only way para makarating sa tunay na destinasyon ng buhay. Kaya napakahalaga po nun. Importante po ito na i-carry po natin sa ating mga minds. Amidst of trials, suffering, lagi nating isipin, anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Anong dapat kong gawin? Anong command ni Jesus? Para hindi tayo malalagay sa alanganin ng ating buhay. So, kaya nga, ang tanong, am I listening to Jesus first? O baka mas nakikinig ka sa comfort, sa convenience, or sa opinion ng mga tao. The Great Commission is not about our plans, but about listening to and obeying Christ. Amen? Napakahalaga po nun. Then, naalala ko, during the time ng mentoring ni Pastor Shin, meron siyang binigyang pansin. At ito yung take away ko. Marami daw tao, ang decision making ay nanggagaling sa pakiramdam. Sa emotion, sa feeling. Halimbawa, sabihin natin, yung mga dalagat binata natin dito. Kahit hindi Kristiyano, dahil sa pakiramdam, tumibok ang puso, hindi na gumagana ang isipan. Ang decision making niya, nasa pakiramdam. Kaya, nawawala ka sa tamang landas. Pag galit ka, naalala nyo, bite your tongue, sabi ni Pastor Shin noon sa amin. Pag galit ka, hindi ka nakapag-iisip ng tama. Alin na naghahari? Pakiramdam. Emotion. Kahit sa mga mag-asawa, take note of this. Hindi ka tuloy nakapagsasalita ng tama. Kaya nga, napakahalaga po, huwag tayong gumawa ng any decision nang mula sa emotion, kundi sa mind, na salita ng Panginoon ang laman ng mind natin. Mahalaga po yun. Kaya, nang sa gayon, alam natin na pag galing to sa mind, ang tanong natin, Lord, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa bagay na ito sa aking buhay? And then, seek the word. Pwede kang gamitin natin. Ano sinasabi ng salita ng Diyos sa bagay na ito? Ang dami pong ganyang ways na ng salita ng Diyos sa bandang huli, no? Pag nalulungkot ka, etong mga passages na pwede natin i-consult. So, napakahalaga po nun. So, point number 3, ayan. Diba? Medyo mahaba ito, nabasa naman natin. Bibigyan ko na lang ng pansin yung verse 7. The touch of Christ gives us courage to go back down the mountain. Sa verses 7 to 13 yon. Diba, nung marinig nila yung tinig ng Ama, natakot sila. Verse 7, ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinawakan, tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Okay. The touch of Christ. Have you experienced the touch of Christ in your life? Napakahalaga po nito. The touch of Christ, ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob.
Kaya kaya nating endure anumang mga problema, pagsubok, karamdaman ang maranasan po natin. Let the Lord touch our lives, touch our minds, touch our hearts, touch our bodies. Kaya makikita po natin na yung moment na yon, na transfiguration, nakita nila yung pagbabagong anyo ni Jesus, narinig nila ang tinig ng Diyos during the mountaintop. Sabi, listen to Him. Then ngayon, after that, natakot sila, hinawakan sila. At sinabi ni Jesus sa kanila, tumayo kayo, huwag kayong matakot. We need those kinds of experience in our lives. Kailangan po natin yon. Kaya nang marinig ng disciples yung tinig ng Diyos, nandoon po na nagpatira pa sila. Pero si Jesus, nilapitan sila, hinawakan sila, at sabi, huwag kayong matakot. And then, makikita po natin, sa buhay po natin, we need the touch of God every moment of our lives. Napakahalaga po nito. Hindi lahat ng buhay natin ay smooth sailing. Maraming, kahit po pag nagda-drive, merong smooth sailing, pero minsan may mga humps, minsan maraming baku-baku dyan, yung mga daanan. Pero, keep on going, keep going. Kasi makakarating pa rin tayo sa destinasyon, kasi kasama natin si Jesus. Napakahalaga po nun. Suffering is also our friend. Kasi dito natin nakikilala all the more, sino? Si Jesus. Di ba? Pagka ikaw ay nalulungkot, He is our comforter. Kung tayo walang pera, He's our provider. Ano pa ba ang hindi kaya ni Jesus? Meron bang bagay na mahirap sa Panginoon? Kaya siguro ang part lang natin dito, yung genuine conversion, genuine relationship with Jesus. Kasi kung hindi ka genuine si Jesus eh. Kung ikaw ay hindi genuine, kung fake ka, wala ka talagang pupuntahan. Hanggang dyan ka lang. May stock up ka. Pero kung genuine believer ka ni Jesus, genuine disciple ka ni Jesus, walang bagay na hindi natin kaya. Amen? Kahit pa iwanan kayo ng mundo, pag si Jesus ang kasama nyo, majority kayo. Kaya napaka-importante ng touch ng Panginoon sa ating buhay. So, in that moment, makikita po natin, nag-end na po yung moment na yon ng mountaintop. At si Jesus na lang nakita nila na wala na si Moses, na wala na si Elijah, wala na rin ang Panginoon, wala na rin yung ulap. Plain na lang ang mukha ni Jesus. Then, habang sila bumababa sa bundok, ang bilin sa kanila ni Jesus, huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ni-reserve yun sa kanilang tatlo. Dahil they will lead the team of disciples na tinrain ni Jesus. Kaya naunawaan ito ng kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, napakahalaga na yung karanasan na ito ay maging karanasan din po natin. Kaya tanong ko sa inyo kanina, have you experienced this moment, this mountaintop moment? Kasi kung hindi, wala kayong babalikan. Ako po maraming mountaintop moment. Kaya pag dumarating, kasi doon ko nakikilala ang Diyos kung sino siya. Alam niyo po ba na takot po ako sa amoy pa lang ng alak? Dahil yung isa po namin bayaw ay lasinggero. And because of that, napapagulo siya. Napapasama sa gulo. Di ba, pagka nalasing ka, wala ka ng katinuan sa kaisipan. Bisaya po yun. Waray, ewan ko ba kung waray-waray siya. So, nung time na ako po ay nag-aaral sa Bible School, ako po yung pumalit na pastor doon sa Alas Asin.
At unang punta namin po doon, kaagad may karanasan po kami hindi maganda. Kasi yung bahay na tinutuluyan namin, para lang kubo na sa ilalim pwedeng pumasok ang sinumang tao. And doon pala, nakagawian yung mga kaingin pa itawag sa bundok tapos bababa, umiinom sila ng alak na ano yon, yung ano ba yung galing sa coconut? Ayun. Tuba. Tapos, sila po ay meron ditong belt na merong bolo. Ganun po yung picture nila, hindi nila inaalis yun. Sa kapitbahay, naririnig namin, tuwang-tuwa kasi yung may-ari ng bahay, dumating daw ang Diyos sa bahay nila. Ganun po yung usapan. Ngayon, gusto ng mga kasama nila, napapuntahin kami doon at mangaral ng salita ng Diyos. Pero sabi nung may-ari ng bahay, bukas na lang kasi may service bukas. So, hindi po sila natulog. Nung madaling araw na, nagluluto na po kami sa kusina kasama yung wife ng may-ari. At pagkatapos, pumasok sila doon mismo sa sala. And while nandoon po kami, amoy na amoy mo yung alak sa kanila. Tapos, pamiyamaya, narinig ko na lamang, nag-aaway. Nandun si Romy. That moment. Dahil ako yung head, leader ng group. Mula sa kusina, tinakbo ko si Romy kasi to protect him. Doon ko nakita na kaya palang ibigay ang buhay mo sa mga ganong pagkakataon, di mo tatanawin sarili mo. Ang nakita ko, ang nagsaksakan, yung nag-away, ay yun ding mga lasing. And Romy was protected by God. And that's the time, nakita ko na talaga palang pagka naglilingkod ka sa Lord, yung lahat ng takot mo, siya rin papawi nito. Tumapang ako nung moment na yon. So mahina ako, pero pinalakas ako ng Panginoon. Ang sabi ng may-ari, hindi na kami babalik. Kasi for that experience, kasi nagkabaranggayan kami. At nakapatunayan na wala kaming kinalalaman sa nangyaring saksakan. So, pagka naranasan natin ang presensya ng Diyos, ang touch ng Lord, ang picture po noon, hindi ka mapapagod na kaya mo pa palang mag-go beyond sa mga karanasan po na yun because you know God is with you. So, the principle that we have here is this: Jesus' presence and touch give us courage to face the valleys of mission. So, hindi ba yung mga bata takot tumawid sa kalsada? Pero, pag sila hinawakan ng nanay o tatay nila sa kamay, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na tumawid. Ganyan din po tayo. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kasama po natin si Jesus. So, mission is not about staying in worship highs. Yung high, very high tayo. It's about bringing Jesus to hurting people sa baba ng bundok. Kaya nga mga kapatid, after every Sunday service, retreat, or answered prayer, tandaan natin, God is sending us back into our families, workplaces, campuses, and communities. The light we saw in Christ must now shine through us. So, napaka-importante po nito. At kung hindi natin mararanasan yung mountaintop experience na ito, parang malabo nating i-go yung mission ng Panginoon. Kasi lagi natin makikita yung mga hadlang. Lagi natin makita yung mga difficulties. Lagi natin makikita kulang tayo. Pero with God, with Jesus, we have everything. Amen? Yes, kaya sana mga kapatid, lalo na sa ating church, ay talagang magkaroon tayo ng genuine heart to finish the Great Commission. Actually, ito yung main thing ng church. Wala nang iba. Main thing ito. Kaya nga nakita ko yung ganda ng saturation evangelism. Dapat po nauna tayo rito. Dahil ako'y na-hospital noon, hindi ito nagkaroon ng pangyayari. Pero next year, gagawin po natin ito. Dito mismo sa ating community. So, kaya nga mga kapatid, ang transfiguration ay hindi lang tungkol sa glory. It's about mission. Everything na nararanasan natin, pinalalakas tayo ng Lord para gampanan ang the Great Commission. So the glory of Christ prepares us for the cross. Kaya natin, kahit mahirap, kahit may mga pagsubok, kasi may kasunod na tagumpay. Kasi Jesus overcomes. Kaya tawag sa atin, we are more than conqueror. Kasi nagtagumpay na si Jesus.
The voice of God confirms our mission. So that's why we need to listen to Jesus attentively above all else. We ought to obey the voice of God from time to time during our time of prayer, during our time of Bible reading. The touch of Christ gives us courage. Huwag tayong matakot. Nariyan ang Panginoon, kapiling natin. Let's always come to the Lord's feet, feeling His touch. Napakahalaga po nun. Kaya nga, makikita natin, after they went down the mountaintop, makikita po natin kung ano ang nangyari. Alam niyo ba na nung sila'y bumaba sa bundok, doon sa verses 14 to 18, immediately may mission na naghihintay sa tatlong disciple. Isang demon-possessed na bata ang naghihintay sa kanila, which they did. Kaya nga, mission is possible because Christ is with us. Nakita ko nga, umuulan eh. Kaya tumatanaw ako sa mga picture na sinesendo sa MNE na GC. Sabi ko, walang makakapigil sa mission ng Panginoon. Kahit umuulan na umaaraw man yan. Nangingilit sila kasi matubig dito. Pero makita niyo po yung joy sa face ng ating mga missionaries doon. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Napakabuti niya. Kaya tuwing may mountaintop experience tayo, maaaring through prayer, worship camp, anumang encounter with God, hindi lang ito para maramdaman natin yung sarap at saya, that moment. Kundi God gives us these moments to recharge us, to fill us with courage, and to send us back with a renewed passion for the Great Commission. So, my challenge ngayon sa inyong lahat, let the glory of Christ strengthen your faith. Let the voice of the Father guide your obedience, and let the presence of Jesus remove your fear. So, ang misyon mag-i-start saan? Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Sa atin, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa community, sa opisina, or wherever God leads you. Amen? Kailangan mong dalhin yung ilaw ni Kristo na nasa sayo. Don't keep the glory for yourself, share it, and point them to Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Napakadakila mo, Panginoon. At sa umagang ito, all we want ay talagang ang kalwalhatian mo. Nais po namin lamang na matupad ang kalooban mo sa buhay namin. Amidst of many trials, amidst of many sufferings, Lord, hayaan mo po na lagi kami babalik sa iyo. Lagi kami babalik sa paanan mo, Panginoon, to listen, to feel your presence, and to be guided by the Father's voice through the Word of God. Sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin ko lamang sa bawat isa ng mga anak mo sa lugar na ito, together with the leadership ng church, Lord, we will keep doing yung iniwan mo sa amin to finish the Great Commission. I pray, Lord God, na sa umagang ito, for the conclusion ng aming mission month, the whole September, nawa, huwag mong alisin yung compassion namin for the souls, for those who are hurting, magkaroon kami ng puso. And Lord, gamitin mo ang aming bibig to speak life to those who are hurting, to those who are hopeless. Na hindi rin kami magsawa to share the gospel, bagamat wala kaming nakikitang ebidensya what's going on, because ang utos mo for us to go, Lord God, ang paglago, ikaw po ang magbibigay noon. Kami lamang ay magtatanim, kami lamang ay susunod sa iyo, pero ikaw magpapalago nito. And Lord, wag mong hayaan na madrain din kami for so many ministries, for so many things na umaagaw ng aming pansin, na aming trabaho, na everything na gagawin namin,
ito ay dahil for mission. Nandun, Panginoon, na lagi mo kaming masumpungan mo kami na nasa piling mo, Panginoon, nasa paanan mo, nandoon na nagbabasa na yung salita, nananalangin, at we wait upon you, Lord God. Naghihintay sa presensya mo, naghihintay sa touch mo, naghihintay sa pangungusap mo, Panginoon. Nang sa gayon, O Lord God, we will keep on going. We will keep on doing the Great Commission. Salamat. Salamat sa umagang ito. Kaya, Lord, hayaan mo po na masumpungan namin lagi ang kapahingahan sa iyong paanan. Purihin ka sa umagang ito. Alam mo, Lord God, ang mga needs ng bawat isa rin na naririto. Dalangin ko ang ministering spirit mo ang siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Lord, hayaan mo na maranasan ng bawat isa yung glimpse of your glory. So that hindi kami, Lord God, mapapagod. Katulad ng agila, hindi kami mapapagod, Panginoon. Kakampay at kakampay kami above all the storms of life. Sapagkat yung lakas mo ang lakas namin. Salamat, Panginoon. At hayaan mo rin na sa umagang ito, idulog namin sa panalangin ang PGL number 24. Nagamitin mo ang PGL 24 na ito, Panginoon, na magkaroon ng restoration, yung mas maunawaan ng bawat candidates, yung dakilang pag-ibig mo sa kanila, yung dakilang plano mo sa kanila, na yung commitment nila, mas more committed sila pagkatapos ng PGL, at magamit sila sa kanilang mga iglesia. Kaya pagpalain mo ang lahat ng team members, Lord God, na with passionate love for you, ay maging ebidensya ito sa the way we serve during PGL. And I pray for all the financial provision, for all the team members and for all the candidates, para walang maging hadlang na makadalo sila rito, Panginoon. Maging kabahagi sila dito. And we speak blessing, O Lord God, for the host church, and the partnership of the IGM family, na talagang ang pagpapala mo ay mag-uumapaw, hindi magkukulang, babalong at babalong ito, sapagkat ito ay gawain mo. Salamat po ng marami, O Diyos. Kaya sa umagang ito, sa aming pagwawakas sa iyong gawain, hayaan mo, Panginoon, na idalangin din namin sa iyo si Brother Willie na ngayon ay nasa ICU. At kung meron mang mga kapatiran na may karamdaman dito, may challenges sa physical bodies, Lord, I pray for your touch over each body right now. Hindi ka limited by distance. Right now, wherever Brother Willie is, Lord, idantay mo ang iyong makapangyarihang kamay. Pagalingin mo siya mula ulo hanggang paa. Gamitin mo ang mga gamot, ang mga doctors na naroon sa kanya upang mabilis ang recovery ni Brother Willie, Panginoon. Lord, hayaan mong mag-normalize yung kanyang mga, yung kanyang blood pressure, mag-normalize yung kanyang lahat ng mga sintomas ng karamdaman, Lord God, yung mga maging normal lahat, Lord, yung blood chem niya, Panginoon. At Lord, hayaan mo po na ibangon mo siya agad-agad, makarecover siya agad-agad, Panginoon. Ikaw lang ang may kapangyarihang gumawa nito. Even among us here, mayroon kaming mga physical infirmities. Lord, let your healing touch each one's body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, hayaan mo sa pansamantala namin pag-iwahiwalay, ay sama-sama namin tanggapin ang dakilang pag-ibig mo, aming Diyos Ama, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin ng sobra-sobra. Salamat sa iyong mayamang biyaya na palagi mo pinagkakaloob sa amin, Panginoong Hesukristo, at ang patnubay, comfort, pangunguna, pangangalaga mo, Banal na Espiritu sa amin. Salamat at muli sa umagang ito, we give you back all the praises and all the glory, for you alone are worthy of it all. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. For those who na hindi pa nagpi-PGL, na nag-EG, ay mag-remain po kayo at mag-uusap po tayo.
God bless everyone. Take time to bless one another. Speak blessing. Speak forth life. Si Ate Del Recupero